Magandang araw! Narito si Ginang Alday at muli magbabahagi sa inyo ng bagong aralin at ang ating pag-aaralan ay ang tungkol sa paghahambing. Tara, samahan niyo ako. Ang paghahambing. Ito'y isang paraan ng paglalahad at nagbibigay linaw sa paksa sa pamagitan ng pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing. Ito ay may dalawang uri. Una, ang paghahambing na magkatulad. Pangalawa, paghahambing na di magkatulad. Sa paghahambing na magkatulad, ito ay nagpapakita ng patas o magkapareho ang katangiang pinaghahambing tulad ng tao, bagay, pook, pangyayari, maging mga ideya nito. Narito naman ang mga salitang ginagamit sa magkatulad. Una, gaya, tulad, kapares, mistula, kawangis, kapwa, tila, at parang. Narito ang ilang pang halimbawa. Ang teenage pregnancy ay isa sa isyong panlipunan sa kasalukuyan, katulad ng kahirapan, na patuloy sa pagtaas ang bilang ng walang trabaho. Kalawang halimbawa, mataas na rin ang kilo ng bigas ngayon. Pareho na sibuyas, mataas din. Ngunit, meron din tayong mga ginagamit sa magkatulad, katulad ng mga panlaping ginagamit dito. Una, sing, kasing, magsing at magkasing. Malaki ang katulungan ng mga panlaping ito. Dito, nagkakaroon ng pagbabago ang katabing ponema. Tara, tingnan natin kung paano. Ngunit meron tayong isang paalaala lamang. Ang mga panlaping-unlaping nagtatapos sa nang tulad ng sing, kasing, magsing, magkasing ay magiging sim, kasim, magsim, at magkasim kung ito ay sinusundan ng katinig na pa at ba. Naritong halimbawa, kasing plus bata equals kasim bata. Samantalang magkasing plus puti equals magkasim puti. Kung mapapansin nyo, ang nasa kulay pula na letra ay naging malaki ang kanyang impluensya sa katabing letra nito. Kaya nagkaroon sila ng pagbabago. Isa pa uling paalaala, ang salitang ugat na nagsisimula sa mga letrang D, L, R, S, T ay malaki ang ginagawang pagbabago sa katabing letra nito. Ang panlaping-unlaping sing, kasing, magsing, magkasing ay magiging sin, kasin, magsin, at magkasin. Narito ang kanyang halimbawa. Kasing plus dunong ay magiging kasindunong. Samantalang kasing plus lasa ay magiging kasinlasa. Narito pa ang isang halimbawa. Ang kasing plus rami ay magiging kasinrami. Kung mapapansin nyo, ang nasa pulang letra ay naging iba ang kanyang impluensya sa katabing letra. Kaya siya naging kasinrami. Ganon din ang kasing plus sarap ay magiging kasinsarap. At ang kasing plus taas ay magiging kasing taas. Ngayon naman, subukan natin gamitin sa isang pangungusap. Magkasim presyo na ang bigas at asukal ngayon.
Ang sakit sa bulsa ng mga bilihin ngayon, kasing sakit ng iniwan ka ng mahal mo. Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng paghahambing, ang di magkatulad. Sinasabing ito ay nagpapakita ng hindi patas o hindi magkapareho ang katangiang pinaghahambing tulad ng tao, bagay, puok, pangyayari, maging mga ideya nito. Ang di magkatulad ay mayroong tatlong uri. Una, palamang. Ikalawa, pasahol. At ang ikatlo, pasukdol. Ngayon naman, tingnan natin ang unang uri ng di magkatulad. Ang palamang. Ang inihahambing ay mas nakahihigit kaysa pinaghahambingan. Ang mga salitang gamitin, mas, higit, lalo, di hamak, plus, kaysa, kaysa sa, at kay. Para naman sa ikalawang uri nito, ang pasahol. Ito ay pinaghahambingan ay mas nakahihigit kaysa inahambing at meron siyang mga salitang gamitin, di gasino, di gaano, di lubha, plus, kaysa, kaysa sa, at kay. Samantalang, sa ikatlong uri ng magkatulad o di magkatulad, ito ay pasukdol. Ang pasukdol ay nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan, maaaring negatibo o positibo. Masidhi ang paglalarawan dito at narito mga salitang kanyang ginagamit. Sobra, ubod, pinaka, nuno, saksakan, at iba pa. At narito naman ang pagsasanay. Patulad o di patulad na paghahambing. Ang panuto, gumuhit ng check sapat lang kung ang paghahambing sa pangungusap ay patulad. Gumuhit ng X kung ang paghahambing ay di patulad. Ito ay mula noong 2014 kay Pia Noche, samotsamot.com. Ayan, sagutin mo ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, higit na maraming mag-aaral ang nakilahok sa paligsahan ngayon kaysa nakalipas na taon. Ikalawang bilang, si Rene ay di gasinong masipag na gaya ni Ramil. Ikatlong bilang, si Chester ay kasing galing ni Danilo sa pagsayaw. Ikaapat na bilang, ang nakita naming buwaya sa lawa ay kasing laki ng bangka. At para naman sa ikalimang bilang, ang pagsusulit natin ay di lubhang mahirap na tulad na nakaraang pagsusulit. Para naman sa ika-6 na bilang, kasing bata ng anak mo ang pamangkin ko. Kapitong bilang, ang ani ng mga magsasaka ay mas masagana ngayon kaysa nakaraang taon. Ika-8 bilang, di hamak na malawak ang lupain niya kaysa bukid ni Mang Dionisio. Ika-9 na bilang, ang magkaibigan ay magkasintangkad. At ika-10 bilang, gabutil ang yelong umuulan o umulan sa Iloilo. At narito naman ang ika-11 hanggang ika-15 bilang. Para sa ika-11 bilang, ang kuponan namin ay di masyadong handa na gaya ng kuponan ni Coach Alex. Para sa ika-12 bilang, ang pakiramdam ko ay sinlakas ko na si Hercules. Sa ika-13 bilang, ang daloy ng trapiko ngayon sa NLEX ay di gaano mabigat na tulad ng daloy ng trapiko kahapon. Para naman sa ika-14 na bilang, lalong mahirap ang pamumuhay namin dito kung ihahambing ito sa buhay namin sa probinsya. At sa ika-15 bilang, ang halik niya ay kasing tamis ng chocolate.
Ayan, binabati kita. Ngayong natapos mo ng sagutan ang mga pagsasanay, alam ko na ikaw ay nasiyahan sa ating tinalakay. At ngayon naman, narito ang ating takdang aralin. Bumuo ng 5 pangungusap sa magkatulad at 5 pangungusap naman sa bawat uri ng di magkatulad na paghahambing. Humanda sa bahaginan bukas. Alam kong marami kang natutunan sa ating tinalakay. Nawa ito'y ibahagi mo sa iba. Kaya sa susunod nating pagtatalakay, maraming salamat!